On the hunt ang Bureau of Customs sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya na sentro ngayon ng flood control scandal. Babala ng BOC sa mga Diskaya, ipakita na nila ang legal na papeles ng mga sasakyan o mahaharap sila sa malaking problema. Ang kanilang car dealer sabit din. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa 12 luxury cars ng mga Diskaya na hindi rehistrado sa Bureau of Customs at pinaghihinala ang smuggled, 3 lang ang nakita sa 3-story parking lot ng St. Gerard Construction. Dahil sa pressure ng ongoing Blue Ribbon Committee inquiry, binibigyan daw ng benefit of the doubt ang pamilya Diskaya na ngayon sentro ng investigasyon. Ngayon, binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Diskaya family na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Pag nakita naman natin na tama ang kanilang pinagbayaran, yun ang interest ng Bureau of Customs. Subalit, pag kulang yan o kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya. Pero hinihikayat ni Customs Chief Ariel Nepomuceno na magkusa na ang mga Diskaya dahil kung malinis naman ang mga papeles ng 28 luxury cars na mismong sila ang nagdeklara sa Senado, hindi mahirap na makipagtulungan sa ahensya. Sa ngayon, bantay sarado ng mga otoridad ang parking lot na ito. Alinman sa 12 kotse na flag na rin ang Customs sa Highway Patrol Group. Pero naka-hold na ngayon, sir. Naka-hold na yan. Lahat din ng exits dito sa compound sa pagtutulong po of course ng Philippine Coast Guard, ng local police ng Pasig at ng Bureau of Customs. Hindi naman po na yan lalabas, sigurado po yan. Sa 12 unregistered vehicles, isang Maserati at isang Land Cruiser lang ang nakita. May panibagong assignment din ng Customs matapos lumitaw ang isang Cadillac Escalade na wala sa listahan ng BOC. Ayon kay Nepomuceno, para matunton ang lahat ng hindi rehistradong luxury cars ng pamilya, eventually, lilibot ang Bureau of Customs sa lahat ng Diskaya addresses. Ang dealers naman na Auto Art at Frevel Enterprises posibleng madamay sa demandahan sakaling lumabas na iligal ang pagpasok ng imported cars ng mga Diskaya. Kung sino po ang mismong, kung ito po ay talaga mapatunayang smuggled vehicles, pananagutin po natin yung mismong nag-import. At makakasama po dyan, siyempre, sino po yung brokers na nag-import. Sa Blue Ribbon hearing, inungkat ni Senate Minority Leader Tito Sotto na puro smuggled ang kotse ng Frevel. Noong 2024, in hot water ang Frevel matapos mag-viral ang 2 Bugatti Chiron na umiikot sa Manila. Ang isang Bugatti nagkakahalaga ng 165 million pesos. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi na kailangan pang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang dealer ng mga sasakyan ng mga Diskaya na pinaghihinalaang sangkot sa smuggling. Ayon kay Senate Minority Leader Tito Sotto, ibang usapin na ito at ang Bureau of Customs na ang dapat na mag-imbestiga. Pero dapat anyang sumipot sa pagdinig ang mister ni Sara Diskaya na si Curly Diskaya. BOC bahala na. Pero kausap ko kanina yung isang sa mga executive director, chief of staff ni Commissioner. They're looking into it. At as early as kaninang maga, di ba? Na-serve nila yung warrant, kaya lang medyo inabutan. But they're trying to find out kung saan itinago yung mga sasakyan. Sabi ko, isubli na. Dapat tumatid yun. Hindi pwedeng si Sara lang. Dapat yung si Curly. Gusto ko malaman paano naging Curly yung Pacifico eh. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.